Good morning guys. For today's video, malalaman natin kung kumusta ang performance ng XRM 125 motard sa mga ganitong malulubak, sa mga ganitong rough road. Kumusta ang performance ng ating XRM motard. Alam na natin na yung DS or yung DSX ay halos design talaga siya para sa mga ganitong daanan. Pero ngayon, yung pag-uusapan naman natin itong ating motard sa mga ganitong malulubak, mababato, kung kumusta ba yung performance ng kanyang mga suspension, yung kung kumusta siyang gamitin sa mga ganitong rough road. So ngayon malalaman natin guys. Ito yung daanan dito sa amin na halos ilang kilometro na ganito yung madadaanan mo, mga mabato. Lalo na ngayon na kagagaling lang ng malakas na ulan dito ng mga nakaraan. Halos lumutang yung mga na-wash out lahat ng mga buhangin na tinabon dito sa mga bato. Kaya kung mapapansin natin ay halos lumutang yung mga bato, mga ganito. Grabe. Oops. Yay. Maganda naman ang kanyang front and rear suspension sa mga mabato, sa mga ganitong daanan. Pakiramdam ko parang okay naman siyang gamitin sa mga ganito. So yung iniiwasan lang talaga natin na syempre baka tumama tayo sa malaki talagang bato, baka dumiperensya yung ating mags. Ngayon ay meron akong angkas, kaya medyo mabigat ng konti. Dito kasi sa amin, dahil sa hindi pa masyadong ayos yung daanan, ganito yung palaging madadaan dito. May mga kaibigan tayong naka XRM din na dito sila nakatira. Araw-araw nilang ginagamit yung kanilang XRM. Yung problema, yung kanilang front suspension ay pumuslit dahil siguro sa araw-araw na paggamit niya dito at sa ganitong mabato pa. Grabe yung bato dito. Up. Hindi ko alam kung pagdating namin ng city okay pa yung aking front shock. Grabe talaga yung tagtag dito. Ay. Okay sana yung mga ganitong sa gilid, kung meron mga parang tinanggal yung mga bato na para daanan lang ng mga motor. Hindi naman laging may ganito, kasi dun sa ibang part ng daanan dito halos karamihan talaga mga bato at walang mga ganitong pwedeng daanan ng mga motorsiklo. Kasi kung may mga ganito sana, ay maganda yung pagpatakbo natin.
lalo na dito. Yan. Ang isa talaga sa kinagandahan ng XRM 125, kahit saan pwede mo siyang isabak. Kahit motard yung XRM mo, DS or DSX, kahit saan pwede mo siyang idaan. Sabagay, yung pinagkaiba lang naman nila, yung sa motard naka mags, yung makina nila nasa 125cc pa rin, kahit na DS or DSX. Motard pareho naka 125cc. Halos ito lang naman yung pinagkaiba nila, yung mags at yung naka-rim. Ang ganda rin palang gamitin kahit na ganito yung daanan mo at motard yung gamit mong XRM, pero hindi pa rin mawawala yung pangamba mo tungkol sa mags. Syempre, sabi naman ng iba, matibay naman daw yung mags nito. Ang isa pa talaga sa nakakabilib dito sa XRM 125, mapamotard or hindi, yung pwersa ng kanilang mga makina at yung pagiging smooth nilang i-drive ay mapipil mo talaga kapag ka nagde-drive ka ng XRM. Hindi kasi nakakangalay sa kamay, at lalo na sa mga ganitong rough road na may mga part na paakyat. Hindi ka naman makakapagbuelo talaga kasi nga mabato. Kahit na gamit mo yung kanyang Primera, mahalata mo talaga yung tipid pa rin ng kanyang gasolina, kahit na parang gigil na siya, lalo na kung mga paakyat. Pero yung kanyang tipid ng gasolina, kung napapansin ko, halos hindi naman nagbabago. Isa pa pala sa pinagkaiba nila guys, yung gulong pala ng DS and DSX ay may mga spike, samantalang itong motard ay wala. So minsan kahit sabihin na natin maganda talaga yung performance nila, pagka merong mga daanan na medyo maputik or medyo basa, lalo na pag ganitong rough road, di may iwasan minsan na parang dumating sa point na nasisemplang ka, parang lumilihis ng daanan yung mga gulong mo. Pero nangyayari lang naman yan pagka mabasa tapos naputik. Pero kung mga ganito lang ay okay naman siya. Mga ganitong mga
akyatan, no? Basta naka-primera ka lang, kayang kaya na. Pag tumatama yung gulong sa mga mabato, parang lumilihis. Wow, ayun. Grabe yung bato dito. Ito talaga yung isa sa medyo mahirap na daan dito. Pero maganda na rin at hindi bumaha. Kasi nung nakarang dumaan tayo dito ay baha. Pero nakatawid naman tayo kasi hindi naman masyadong malaki talaga yung baha. Ayan. Umabot na dito yung pag-repair ng daan, yung pagsisemento. Ayan, oh. So maraming salamat sa panonood nyo guys. At isa na namang experience ang muli nating nasubukan dito sa ating XRM 125 motard. Subukan natin yung performance niya sa rough road. Sabagay dati ay ginawa na din natin ito at yung performance niya ay ganun pa rin naman, hindi nagbago. Maganda naman siyang gamitin sa mga off-road. Masasabi ko lang ay the best talaga ang XRM 125. Mapa off-road or on-road, maaasahan natin ito. Napaka-relax niyang gamitin kahit na yung daanan ay masabi natin hindi relax. So, ganun pa man, maraming salamat sa inyong panonood.
At kung bago ka pa lamang sa ating channel, please subscribe. This is Snell Ride Moto. Thank you.